Magandang araw sa inyong lahat. Makinig ng mabuti para malaman natin ang kwento ng isang lalaking may matibay na pananampalataya, si Daniel sa Lunga ng Leon. Sa simula pa lang ng kanyang kwento, makikita natin kung gaano katapang at katatag ang kanyang puso sa panaliwala sa Diyos, kahit na sa harap ng pinakamalalaking panganib. Kaya samahan ninyo ako at sabay nating tuklasin ang kabayanihan at pananampalatayang ito. Huwag kalimutang please follow at subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga kwento ng inspirasyon at pananampalataya. Si Daniel ay isang lalaking tapat at matuwid, kilala sa kaharian ng Persya dahil sa kanyang katalinuhan at integridad. Pinamahalaan siya ng hari sa mataas na posisyon at maraming tao ang naiinggit sa kanya dahil sa kanyang tagumpay at tiwala sa Diyos. Ngunit sa halip na magsaya, may mga plano ang ilan na sirain siya dahil sa selos at inggit. Nais nilang makita si Daniel na nahuhulog, kaya gumawa sila ng lihim na plano na mahihirapan siya sa kanyang pananampalataya. Isang araw, ipinag-utos ng mga opisyal na gumawa ang hari ng isang batas na hindi na pwedeng ipanalangin ang kahit na sino kundi siya lamang sa loob ng 30 araw. Alam ni Daniel ang batas na ito, ngunit hindi siya nagdalawang isip. Araw-araw, bukas ang kanyang mga bintana sa Jerusalem, siya'y lumuluhod at nananalangin sa Diyos, tulad ng dati niyang nakasanayan. Sa kabila ng panganib, nanatili siyang tapat sa kanyang pananampalataya. Nang malaman ng mga taong may inggit sa kanya ang kanyang ginawa, agad nilang iniulat kay hari. Bagaman hindi niya nais na saktan si Daniel, mahigpit ang batas at wala siyang magagawa kundi ipatupad ito. Kaya ipinadala si Daniel sa Lunga ng Leon, isang lugar na kilala sa mabangis at gutom na mga hayop. Ang puso ni Daniel ay puno ng takot at panggamba, ngunit higit sa lahat ay may tapang at tiwala sa Diyos. Sa gabing iyon, habang nakasara sa lunga at nakapaligid ang mga leon, may nangyaring hindi inaasahan. Sa halip na lapain siya ng mga hayop, tila may invisible na pader na proteksyon sa paligid niya. Ang mga leon, bagamat mabangis at nagugutom, ay nanatiling tahimik. Sa buong gabi, nanatiling alerto at panatag si Daniel, nananalangin at nagpupuri sa Diyos, nagpapakita ng kababaang loob at pananampalataya. Pagdating ng umaga, agad na nagtungo ang hari sa lunga, puno ng pag-aalala at takot. Tinawag niya si Daniel at sa kanyang pagkagulat at tuwa, nakita niyang buhay at ligtas ang kanyang lingkod. Ang hari ay labis na tuwa at nag-utos na ang lahat ng tao sa kaharian ay dapat kilalanin ang kapangyarihan at kabutihan ng Diyos ni Daniel. Ang mga taong may inggit sa kabilang banda ay nahulog sa sariling bitag, at ang hustisya ng Diyos ay ipinakita sa paraang malinaw at makapangyarihan. Ang kwento ni Daniel sa Lunga ng Leon ay isang makapangyarihang paalala sa atin. Ipinapakita nito na sa kabila ng matinding pagsubok at panganib, ang tapat na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay ng proteksyon at lakas. Kahit na parang imposible ang sitwasyon, may paraan ng Diyos para iligtas at gabayan ng kanyang mga lingkod. Sa ating araw-araw na buhay, makakaharap din tayo sa mga sitwasyon na mahirap at nakakatakot. Ngunit ang halimbawa ni Daniel ay nagtuturo sa atin na huwag tayong matakot, manatili tayong tapat sa ating paniniwala at laging humingi ng gabay sa Diyos. Sa ganitong paraan, kahit gaano kaya kalaki ang hamon, makakahanap tayo ng liwanag at proteksyon sa ating landas. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwento ni Daniel sa Lunga ng Leon. Huwag kalimutang please follow at subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga kwento ng inspirasyon at pananampalataya. Lagi nating tandaan, sa bawat pagsubok, may pag-asa at may gabay na hindi natin nakikita, ngunit palaging nariyan para sa atin. Hanggang sa muli, at naway patuloy tayong maging matapang, tapat at puno ng pananampalataya tulad ni Daniel.